Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa pinaka-nakakamatay na sunog sa kasaysayan ng California kung saan ilang bata ang na-stranded. Sa determinasyon ng bus driver at guro sinoong nila ang mala-impyernong apoy upang iligtas ang 22 bata. Ang pelikulang ito ay ang American survival drama film na ipinalabas 2025 na pinamagatang The Lost Bus. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Taong 2018 sa California, si Kevin McKay baguhang driver ng bus sa lugar na mga naghahatid ng mga batang estudyante sa mga paaralan. Pagbalik sa bus depot matapos ang trabaho, hiniling ni Kevin sa boss na si Ruby na bigyan siya ng dagdag oras sa trabaho dahil madami ang kanyang bayarin, ngunit hindi siya pinagbigyan sa kadahilanang uunahin bigyan ng overtime ang mas matagal sa kanya. Sa bahay malaki din ang problema ni Kevin, may sakit ang alagang aso, may sakit din ang kanyang ina na hindi na nakakapaglakad habang palagi silang nag-aaway ng anak dahil hindi nag-aaral ng mabuti. Kinabukasan maagang hinatid ni Kevin ang alaga sa klinik bago pumasok. Sa mga oras namang iyon napakalakas ng hangin sa kabundukan at nakaapekto sa linya ng kuryente na nagpasimula ng sunog. Matapos ang hinatid ni Kevin pumasok na ito sa trabaho, binili ng kanyang boss na bumalik agad pagkahatid ng mga bata dahil may mekaniko na magme-maintenance ng bus ngayong umaga. Tiningnan din ni Kevin ang bus bago gamitin para sa kaligtasan ng mga bata. Ngunit sa kabila nito may malaking trahedya na paparating sa kanilang bayan, tinutupok na ng apoy ang kabundukan na mahirap pigilan sa tindi ng hangin. Isang truck ang napadaan at agad tumawag ng fire rescue para mag-report sa sunog. Nang makumpirma nagpadala agad ito ng bumbero upang suriin ang sitwasyon sa lugar. Pagdating nila sa pinangyarihan nakita nila ito sa itaas ng bundok. Dumaan ang mga bumbero sa gilid ng bangin para marating ang mismong lugar at naabutan ang napakalaking sunog na nagmula sa linya ng kuryente, kaya hindi na sila tumuloy pa at bumalik na lang. Samantala tinawagan naman si Kevin ng ina upang ipaalam na may sakit ang anak pero hindi ito naniniwala. Tinawagan din siya ng boss upang bumalik na sa depo para sa nakatakdang maintenance. Dumaan na muna si Kevin sa istasyon ng gas para magkarga bago bumalik. Ngunit nalaman niya sa ina na napakataas ng lagnat ng anak at naniniwala na siya ngayong mayroon itong sakit. Ang mga bumbero patuloy pa ring minomonitor ang sitwasyon ng sunog na nakatanggap ng mabilis na paglawak. Pagdating ng tauhan ng power line ipinapaputol agad ng hepe ang kuryente sa kanila upang hindi na lalong lumala ang apoy. Nakatanggap naman sila ng report na pagkalat ng apoy at may kalayuan sa mismong sunog. Inaalala nila dahil sobrang bilis lang kumalat ang apoy malayo sa kanilang inaasahan kaya tumawag na ang hepe ng eroplanong pamatay sunog at pinapalikas agad ang lahat ng apektado. Tinawagan na naman si Kevin ng kanyang boss kung pabalik na sa depo dahil kanina pa naghihintay ang mekaniko. Gusto niya sanang umuwi na muna upang tingnan ang anak subalit pinapabalik na siya agad ni Ruby. Pero dumaan na muna ito sa isang drugstore. Bumili muna si Kevin ng gamot saglit pero tinawagan ito ng dating asawa dahil nagpapasundo ang anak. Nag-away ang dalawa dahil iniisip pinapabayaan ni Kevin ang anak. Nang mapansin niya ang matinding usok tumawag ito sa boss para alamin ang nangyayari. Pinagalitan lang si Kevin dahil hindi pa din ito nakakabalik sa depo at pinagbabantaan na tatanggalin sa trabaho pag hindi pa siya dumating. Ngunit hindi ito mapalagay sa nakikitang malawak na sunog. Nagpadala ito ng mensahe sa anak para humingi ng tawad sa nangyari at inalerto sa sunog. Patuloy namang inaapulan ng mga bumbero ang apoy at nagpadala ng evacuation order sa lugar na sobrang apektado, ngunit hindi sila makakonekta matapos mawalan ng signal habang sinusuri ng hepe sa himpapawid ang lawak ng sunog na kung hindi agad maaapula hindi na nila mapigilan ang pagkalat. Ang paaralan sa malapit, napagdesisyonan ng principal na magpalikas na ng mga estudyante kahit wala pang natanggap na evacuation order, pinatawagan nila ang mga magulang ng bata upang sunduin ang mga anak sa paaralan. Samantala si Kevin at ang dating asawa patuloy pa ding nagtatalo sa telepono, hinahanap ulit ito ng boss kung pabalik na siya pero mas pinili ni Kevin na unahin ang kalagayan ng anak na may sakit. Dahil sa tumitinding sunog pinapalikas na ni Ruby ang mga driver na apektado at dalhin ang mga sakay na bata sa main evacuation area sa Chico, nasundo na rin ang ibang mga estudyante ng kani-kanilang mga magulang subalit 23 bata ang walang sundo,
nagpatawag ang prinsipal ng boss sa depo habang ang guro na si Mary agarang tumawag sa pamilya para sunduin ang anak. Natanggap na ngayon ng boss depo ang request ng paaralan. Agad tumawag si Ruby ng bakante na boss na nasa malapit sa lokasyon ng paaralan para sunduin ang mga stranded na bata. Ngunit lahat ng bus driver tumanggi dahil may mga sakay maliban kay Kevin, napilitan na itong tumugon dahil malapit lang siya sa lugar na ikinatuwa ni Ruby. Agarang nagpunta si Kevin sa nasabing paaralan na sobrang tindi na ng trapiko. Pagdating doon pinuntahan niya ang guro na si Mary para sunduin ang mga bata. Nagmamadali sana ito pero ang bagal ng tugon ng guro upang hindi matakot ang mga bata sa nangyayari. Isa-isang pinaakyat sa bus ang mga bata at kinumpirma ni Kevin sa boss na sakay na niya ang mga bata ngunit ang problema nahihirapan na ito sa signal. Bago sila umalis dumating ang isang ina para sunduin ang anak. Aalis na din sana ang guro pero pinigilan ito ni Kevin dahil wala na siyang oras pa para magantay sa magulang ng mga bata sa drop-off point. Napilitan na si Mary na samahan si Kevin dala ang evacuation route plan na kailangan nilang sundin. Subalit tutol si Kevin dahil sa matinding trapiko na kung hindi sila mag-iiba ng ruta may ipit lang sila roon. Ngunit lahat ng kalsada matindi ang traffic dahil sa mandatory evacuation. Nakalabas na ang lahat ng school bus sa Paradise kung saan matindi ang pagkalat ng sunog ngunit si Kevin hindi na makontak ng boss nang maputol ang signal sa kanyang lokasyon. Tumawag na ito sa rescue kung sakaling may makakita sa bus at tinawagan sa telepono pero hindi talaga nila ito makontak. Nagsipag-ikot naman ang ibang mga sasakyan para maghanap ng ibang madadaanan. Sumunod na din si Kevin na ikinagalit ng guro sa pagbabago sa plano, pero nakapagdesisyon na ito upang makagalaw sila kaysa mag-antay sa matinding trapiko. Sa pilitan ng pinapalikas ngayon ang lahat ng mamamayan, pilit pa din tinatawagan ni Kevin ang boss pero talagang hindi niya ito makontak buti na lang nakalusot na siya kahit papaano sa trapiko habang pinapakalma ng guro ang mga bata. Tinawag na si Ruby ng kasama para lumikas dahil ayaw niya pa sanang umalis para mag-monitor kay Kevin. Sobrang lawak na ngayon ng sunog na lumamon sa libo-libong mga bahayan habang puspusan ang mga otoridad sa pag-aapula at pag-rescue sa mga apektado. Ngunit naiipit na naman sila Kevin sa matinding trapiko, umaabot na doon ang apoy sa malapit dahilan ng nagkagulo ang mga sasakyan na lalong nagpalala ng sitwasyon. Ibinigay ni Kevin sa guro ang manubela kahit hindi nito alam magmaneho ng bus upang ayusin ang daloy ng sasakyan. Natatakot man ang guro pero nagawa nilang makatawid ng dahan-dahan saka dumiretso na ulit sa kanilang ruta. Ngunit pagdating sa nasabing drop-off point para sa mga bata, nilalamon na ng apoy ang buong lugar. Dahil dito nagdesisyon na ang guro na pumunta sila sa main evacuation area sa Chico, wala na ring magawa si Kevin kahit na inaalala nito ang anak para sa kaligtasan ng mga bata. Agaran silang umalis sa lugar ngunit naiipit na naman sila sa mabagal na trapiko. Naghanap sila ng alternatibong ruta na mas mabilis patungo sa Chico Evac sa alam na daan ni Kevin. Isang bata ang lumapit na nagtatanong kung nasaan na ang kanilang magulang, pinakalma ni Kevin ang bata at nangakong ihahatid niya ito. Habang binabaybay nila ang kalsada nagkaroon ng malakas na hangin, napatid ang mga kable ng kuryente at nagtumbahan ang mga poste na mabilis iniwasan ni Kevin dahil siguradong hindi na sila makakaalis pag natamaan. Nagawang makatakas ni Kevin subalit napadpad sila sa barado na kalsada na napapalibutan na ng apoy. Nagkakagulo na ang mga tao sa lugar at nag-aagawan ng sasakyan. Ilan ding kalalakihan ang sinusubukang makuha ang bus na pilit binubuksan ang pintuan, buti na lang nakakita si Mary ng pwedeng madaanan kaya nagawa nilang makatakas sa kanila. Sa ngayon dumating na si Ruby sa evacuation sa Chico, agad nitong sinuri kung nakarating na si Kevin pero nalaman niya sa mga kasamahang driver na wala ito roon habang naroon nag-aantay ang magulang ng mga bata. Tuloy-tuloy na din ang biyahe nila Kevin matapos makalabas, pero dahil sa tindi ng init sa paligid na napapalibutan ng apoy nakaramdam na ng pagkakauhaw ang mga bata, pumapasok na din ang usok sa loob kaya pinatay nila ang aircon sa bus subalit lalo lang itong nagpainit. Naghanap si Kevin ang daan palabas sa lugar habang pinapakalma ng guro ang mga bata, ngunit hindi na talaga kaya ang uhaw kaya bumaba na ang guro para maghanap ng inumin sa mga abandonadong sasakyan. Subalit patungo na rin roon ang apoy dala ng malakas na hangin, buti na lang may nakuha si Mary na tubig. Lumabas na si Kevin sa pag-alalang hindi pa bumabalik ang guro hanggang sa biglang may sumabog na tangke sa malapit na ikinatakot ng mga bata.
pero nakaligtas si Mary dala-dala ang mga nakuhang tubig sa kaagaran silang umalis sa lugar kung saan ilan pang pagsabog ang naganap buti na lang nagawang makatakas nila Kevin. Samantala pinulong naman ni Ruby ang mga magulang ng mga bata para sa huli niyang impormasyon kung nasaan ito, ngunit wala na siyang balita kung nasaan sila ngayon na ipinag-alala ng mga magulang, pero naniniwala si Ruby kay Kevin na gagawin nito ang lahat para madala sa ligtas ang kanilang mga anak. Sa ngayon binabaybay na ni Kevin ang nakita niyang daan na shortcut na nasa gilid ng burol, ngunit ang ipinagtataka nito may mga nakasalubong silang mga tao na patungo sa kanilang pinanggalingan. Lumabas si Kevin upang suriin ang buong lugar kung mayroon pa silang mapupuntahan, ngunit nang tingnan niya sa itaas na papalibutan na sila ng apoy sa di kalayuan. Pagbalik sa bus pinili niyang manatili na lang muna sila doon at magantay ng tulong. Hindi sumang-ayon ang guro at gustong subukan ang lahat ng paraan para makaalis kahit maglakad, pero hinikayat ito ni Kevin na hindi sila tatagal sa labas kahit ilang minuto man lang dahilan ng napilitan na ang guro na manatili na muna roon. Samantala, ang hepe tinanggap na lang na hindi na nila mapigilan ang malawak na apoy, binago nila ang estratehiya para iligtas na lang ang mga naiipit sa sunog sa kani-kanilang mga tahanan. Maya-maya pa nagsimula nang umabot ang sunog malapit sa bus, agarang inapula ni Kevin ang apoy upang hindi na lumala sa tulong ni Mary ngunit hindi nila ito kinaya. Lumalaki na din ang sunog kaya bumalik na sila sa bus para subukang tumakas, ngunit nagkaproblema sa sasakyan na ayaw nang gumana. Inayos na muna ito ni Kevin at pinasubukan sa guro hanggang sa napaandar nila ito at agad na umalis. Sinugod ni Kevin ang apoy dahil wala na rin itong mapupuntahan pa kung saan nagliliyab na ang buong lugar. Pilit na lang ginagawa ni Kevin ang kanyang makakaya para makaalis sa nagliliyab na lugar hanggang sa di inaasahang makalabas sila sa malaimpyerno na sunog. Nakahinga ng maluwag si Mary maging ang mga bata nang ligtas na sila, hindi rin makapaniwala si Kevin na nagawa niyang makalabas sa napaka-imposibleng sitwasyon. Sa evacuation, nawawalan na ng pag-asa ang mga magulang ng mga bata dahil sa lumalalang sunog. Di inaasahang dumating ang bus ni Kevin sakay ang kani-kanilang mga anak. Masayang-masaya ang lahat ng masilayan ang kanilang mga anak na agarang sinalubong, hindi rin makapaniwala si Ruby at naiyak na lang sa kabayanihang ginawa ni Kevin. Ngunit ang iniisip ni Kevin ay ang kanyang pamilya na hindi alam kung ano na ang nangyari. Nagtanong siya sa rescue para tingnan sa listahan ng mga nailigtas subalit wala ito roon. Nag-ikot-ikot siya sa lugar at sa di inaasahan nakita niya ang ina na nailigtas ng kanilang kapitbahay. Nang hanapin ng anak nalaman niyang sinundo pala ito ng dating asawa. Kalaunan, nang tumigil na ang sunog na nag-iwan ang napakalawak na pagkawasak sa mga tirahan, wala na ring natitira sa bahay nila Kevin matapos matupok ng apoy. Nakita niya na lang doon ang litrato nila ng anak na bukod tanging nakaligtas, pero ilan pang sandali may dumating na sasakyan, lumabas ang anak para makita siya kasama ang dating asawa at sa wakas nagkaayos na din ang mag-ama. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!